sa kaaway, battle siya sa mundo, and battle din siya sa ating sarili. So, a church is a place for us na magkakaroon po tayo ng comfort and at the same time ng paalala. So, may mga pagkakataon na napapaalalahanan kayo at masasaktan kayo. Because again, sabi ko nga po kanina, as we address this kind of situation, merong pagkakataon na, ano sinulat ko? Na kinakailangan merong mabago sa ating pong mga attitude. Attitude na kinakailangan po nating baguhin every time we are corrected. Naiintindihan niyo? Kapag tinutuwid ba? Attitude every time we are facing difficulties. Nagigets niyo? And of course, attitude na kinakailangan nating baguhin every time that we are persecuted. Nagigets? Persecuted, ibig sabihin, good yung ginagawa mo, and yet, meron mga taong pinipilit kang pabagsakin. Meron naman, mali yung ginawa mo, at kinakailangan mong tanggapin ng buo at magpabago ka sa Panginoon. Now, I remember nung Sunday, di ba meron kaming cat and dog theology? Saan nyo siya ilalagay? Palagay ninyo. Pag ganyan kinokorek kayo. What is the dog attitude a dog Christian should have every time na may correction? Lagi ang isip niyo kay Lord lang. Pag kinokorek ka, ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon because there's something in you na kinakailangang baguhin for the glory of God. Nagigets? So pag tinutuwid ka, hindi ka magagalit dahil alam mo, para yan sa iyo sa pagbibigay ng karangalan sa Diyos. Nagigets? So meaning, kapag ang sarili mo kasi, dyan mo finocus, ang naisip mo, nasaktan ka. Usually ganun eh. Tapos magdadivert siya sa ibang tao. Sila nga, ganyan eh. Ang pinakamasakit dyan, pag dinala nyo pa sa prayer. Lord, sana ituwid nyo po itong taong ito. Maling-mali yun. Because you are not focusing in the glory of God. Naiintindihan niyo? Lalo na pag dinala nyo sa prayer yan, that's a wrong prayer. Because that is carnal na prayer. Anong kinalaman ng ibang tao sa yung paglago spiritual? Wala. So, it's about you and the Lord. Nagigets po niyo? So, every time that we are corrected, kahit nasa palagay nyo, gaano pa kamali, okay, kahit ano pa yan, lagi, for the glory of God, Lord, meron kayong tuturo sa bagay na ito. Tulungan niyo po ako maging humble. And you must receive all the glory that belongs to you. Yun yung dog, I hope nakukuha yan ng mga katropa ko. Diba? Mga kakat and dog natin dyan. Don't you worry. Pag-aaralan din natin yan. But for now, sabi ko nga, Christian life is difficult. Kasi kinakailangan dyan ng pagpapakababa ng puso. Kasi kapag sumentro yan sa'yo, sabi ko sa'yo, di yan magiging maganda. Oo, nag-church ka, pero critical yung spirito mo. Oo, nandiyan ka, pero, kayo nga eh. Ang masaklap dyan, wala kang sisinuhin kahit pastor. Alam yan, kahit pastor. Diba? So, ang naisip mo, may mali yung pastor, tapos pagpe-pray mo pa, samantalang kaya ka naglilingkod, hindi para tumingin sa pastor o tumingin sa kahit na kaninong miyembro, naglilingkod ka para tumingin ka lang sa Panginoon. Kasi the moment na binaling mo ang tingin mo, doon na masisira lahat. Masisira yung pamilya mo, masisira yung disposisyon mo, masisira lahat. Naintindihan niyo? So every time that you are corrected, it is not waging war against you. Hindi ka ang kinakalaban. Tinutuwid ka para magbigay ka ng kalwalatian sa Diyos. Nawa, naiintindihan niyo na po yan, mga kapatid, mga minamahal. Alright? Alam ko masakit, bear with that. Diyan tayo natututo eh.
So the next time, alam na natin gagawin natin. E di natuto tayo. Sino nalwalhati? E di ang Diyos. Eh kung nagrebelde ka, uy, ako mag-church, lagi na ako kamuha, bala mo, ninoilo. Wala na, tapos na. Panalo ang kaaway. Bakit? Tinanggal ka niya, tinanggal niya ang paningin mo, kanino? Sa Diyos. Naiintindihan po ba niyo? Well, if ever man, na hindi niyo pa rin yan naiintindihan, and you decided to go, wala akong pipigil sa inyo, mga kapatid. Kasi a decision made, or rather a decision na talagang firm ka na dyan, nandito ka man o hindi, ganun pa rin ang kalalabasan yan. Mahihirapan ka lang. Pinapatagal mo lang ang paghihirap mo bilang isang Kristiyano na pasaway, or pinapatagal mo lang ang sitwasyon mo dahil sa katotohanan, hindi ka naman Kristiyano in the first place. Kasi ang totoong Kristiyano, oo, nagpapatuwid yan, oo, nahihirapan yan, pero nagpapatuloy. Amen? So, patuloy kayo. Kasi kung ako tatanungin nyo, kahit maubos tayo dito, as long as we are giving glory to God, again, ang Diyos pa rin ang mapapapurihan. Kasi totoo lang, kahit ang matira na lang, pamilya namin, we're not perfect. And do not use that against us dahil nandito kayo para sa Diyos, hindi dahil sa kamalian namin. Hindi kami matuwid. Intindihan niyo? Ngayon, kung kamalian din lang pag-uusapan natin, ay kita mag-Bible study, ituturo ko lahat ng kamalian ko bilang pastor. And I can give you point by point. Pero ang punto, pero ang bottom line, anong punto nun? Hindi kayo napunta rito para tignan ang kamalian ng kahit na sino. Nandito kayo again and again para papurihan at bigyan ng kalwalatian ng Diyos. Mahirap ba naman maintindihan yan, mga kapatid? Kasi, ano yan ito'y daan para ipakita sa iyo ng Diyos kung anong kalalagayan meron kayo. So if this is the opportunity for you to understand what situation you are in right now, and therefore, ang Diyos pa rin napapurihan. Amen? So in short, sumunod ka man o hindi, maluwalhati pa rin naman ng Panginoon Ngayon, kung sino yung natitira dyan, talagang bibigay pa ng kalwalhatian sa Diyos, then thank be to God and glory to God. And we will continue. And as Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ngayon, kung kasama kayo sa pamilyang yan, then salamat sa Diyos. Patuloy po tayo maglilingkod sa Panginoon. Okay? So, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Kahit na napapagalitan. Amen? Kahit na nahihirapan. Amen? Yan ang buhay Kristiyano. Diba? Yan yung isang bagay na hindi maiintindihan ng taong hindi malago sa Diyos at ng taong hindi sa Diyos. Kasi sa sanlibutan, pag pinagalitan ka, layas ka na, at pang ginagawa mo dyan. Sa Kristiyano, hindi ganun. Sa Kristiyano, ang isip niya, paano ba kita mabibigyan ng kalwalatian, Panginoon, kapag napapagalitan ako? Alam ko na. Alam mo yan, ito yung stepping stone sa paglago. Then therefore, alam mo yan, sige lang, tuloy lang sa paglilingkod. Alright? So, okay na tayo? Masaya na kayo? Okay, kala ko di pa kayo masaya. So, mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Let us open our Bible in 2 Timothy chapter 2, verse 3 to 6. 2 Timothy chapter 2, verses 3 to 6. For the last time, 2 Timothy chapter 2, verses 3 hanggang verse 6. Babasahin ko na lamang po, at sundan nyo na lamang po ng inyong paningin, at ganito po ang ating matutunghayan. Ba't ako nasa Acts? Teka lang Wrong channel. 2 Timothy chapter 2 verses 3 to 6. Ganito po ang ating matutunghayan. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. If a man also strive for masteries, yet he is not crowned, except he strive lawfully.
The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na sa bawat aspeto ng buhay po namin ay patuloy na kayo po nagtuturo. Panginoon, kami po yung patuloy na nagpapakababa sa inyong harapan. And if so happen, Lord, na mayroon po mga puso, Panginoon, na hindi handang magpatuwid sa iyo, dalayan ko po na patuloy po nawa na mabuksan ang kanilang puso at isipan. Hindi upang masiyahan sa message, but rather matuto kami and to give glory na nararapat para sa iyo. I pray, Father God, that you continue to move in our midst as the Holy Spirit, na ang Banal na Espiritu ang malayang kikilos sa aming pong puso at sa aming pong buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Ang title po ng message po natin this afternoon is A World to Meet. A World to Meet. Kapag sinabi nating mundo, I'm not referring to the world or the system ng mundong ito. When we talk about the world, it means ito po yung ginagalawan po natin. Okay? Ito po yung ginagalawan po natin. So sa kasong ito, as a Christian, we are talking about a godly world. O yung mundo na gagalawan po natin, which is dapat po tayong magpaka-banal. Now, dito sa mga talatang ito, mga kapatid, Apostle Paul is reminding Timothy. Si Timothy po ay isang young minister, or sabihin natin, a young pastor of a church. And Timothy, or rather, Paul is reminding Timothy sa mga instruction na dapat niyang matandaan. Kasi nga, bilang isang mananampalataya, we are all learners. Amen? Tandaan niyo po yun, ha? Hindi porke naglilingkod tayo, parang tayo akala mo kung sino na. No, we are all learners. Kasi the moment na hindi ka na natututo bilang isang mananampalataya, that's the danger. Okay? Yan ang pinakadelikadong sitwasyon sa isang mananampalataya, yung tipong hindi na siya pwedeng turuan. So as a learner, again, we need to learn a lot of things from God. Why? Because God is teaching us. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Not just to the doctrine that we must believe, pero to the practice, okay, that we must be aware sa ating pong buhay. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na, alam mo yun, we're talking about practices, hindi natin pag-aaralan yung doktrina. Meron po, okay, kagaya ng pananalangin, for example. So when we pray, we don't use Jesus. Okay, we pray to the Father, kagaya ng sabi ko po last time. When we talk about God in the present age na tinatawag, we're referring to the Spirit. Kasi nga, may mga kanya-kanyang trabaho po sila. Okay? It doesn't mean na in the New Testament church, ang active by Holy Spirit, hindi ibig sabihin na wala nang ginagawa ang Ama at ang Anak. So, ang ginagawa ng Anak, anong sabi dyan? He is preparing a place for us. Amen? Kasi ang langit na bayan ay isang nakahandang lugar para sa mga taong nakahanda. So, dapat ang buhay Kristiyano, tandaan nyo, ay buhay paghahanda. Ibig sabihin, at any time, pwede tayong kunin ng Panginoon. So, dapat bilang mananampalataya, hindi ka pasaway. Kundi bilang isang mananampalataya, you should be always what? Ready. Okay? Ready kang ituwid, ready ka sa blessing, ready ka sa rapture, ready ka to minister, ready ka to evangelize. In fact, ang buhay Kristiyano, hindi dapat nagpapahindi yan when it comes to ministry. Why? Because it is an opportunity, again and again, to give glory to God, para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. It's not about you. It's not about what you think. Hindi yan tungkol sa pangarap mo. In fact, nung nakakilala tayo sa Panginoon, nung iniligtas tayo ng Panginoon, dapat unti-unti, nababaliwala na yung pangarap na yan. Kasi ang tanging pangarap na lang ng mananampalataya ay pagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Tandaan niyo yun. Mula na naging mananampalataya tayo, wala na tayong ibang pangarap kundi maluwalhati ang Panginoon. Now, if your mind is telling you, paano naman yung pangarap ko? Again and again, Galatians 2:20, it is not I, but Christ liveth in me. Kung si Kristo na ang nabubuhay dyan, yung buhay na pangarap ni Kristo, yun na dapat yung pangarap mo.
Hindi na yung pagyaman. Di ba? Hindi na yung kasikatan. Hindi na yung ginhawa. Kundi ang pangarap natin, maluwalhati ang Diyos, ano man ang kalalagayan na meron tayo. Yun yung buhay Kristiyano. And if you're not up to that, then therefore, meron tayong problema, mga kapatid. Dahil sabi ko nga, kapag nakikristo na tayo, nabago ang lahat ng bagay. Nabago lahat. Pag-iisip. Kaya nga siya sa atin yung mabuti ang inyong buhay, mga kaibigan, mga minamahal kay Kristo. Kung ang buhay ninyo, hindi siya nag-conform, alam mo yan, sa buhay na dapat na nasa Panginoon, delikado po yan. Ikaw man ay kabataan, ikaw man ay tatay, kayo man ay nanay. Magalit na kayo. Wala kang kwentang nanay pag hindi mo kayang dalhin ang pamilya mo sa Diyos. Magalit na mga tatay. Wala kayong kwenta kapag hindi kayo tumatayo bilang spiritual na leader ng pamilya. Kasi anong gagawin natin bilang sa mananampalataya? Ano, magbobolahan na lang tayo? Kanta-kanta na lang tayo? Pupunta lang tayo ng press, picture-picture, para masabi natin na may ginagawa tayo? Is that the kind of Christianity na ginagawa natin dito? No, it's not. Kasi ang tunay na mananampalataya, pagkatapos sa prayer meeting, Kristiyano ka pa rin sa bahay. Hindi ka naninira ng ibang tao. Hindi ka may sideline, hindi ka nag-chicks. Hindi ka nakikitagay kasi wala ka na dun eh. Sa Panginoon ka na eh. Naintindihan ninyo mga kapatid? Nawa maging wake-up call ito sa inyo. Kasi mapalad kayo kapag nangungusap pa rin ng Panginoon. The moment na hindi na siya nangungusap, hindi dahil sa hindi na nangungusap ang Panginoon eh. Ano nangyari? Sobrang tigas na ng puso mo. Wala ka nang ibang pinapakinggan kundi sarili mo lang. Kung ano lang gusto mong mapakinggan, yun lang pakinggan mo. Sinasabihan ka, hindi ganyan ang gusto ko. O di kaya, hindi yan ang alam ko. Patay tayo dyan. You are not, or you are, alam mo yun, unbecoming a Christian. Ibig sabihin, yung pamumuhay mo, hindi na pamumuhay Kristiyano. Actually, nakakatakot yung masigit ka pa sa mga taong makasanlibutan. Kasi alam mo na yung katotohanan eh. Okay? Alam mo na yung katotohanan, and yet, pinagmamatigas pa rin ang puso mo. Well, supposed to be, dapat, ang Kristiyano hindi matigas ang puso. Kasi Kristiyano na siya. Kaya nga meron ilang mga pastor hindi naniniwala na may carnal Christian. Kasi kaya nga Christian eh. Ibig sabihin sa Panginoon ka na. Which is tama nga naman. Diba? Ngayon kung sasabihin mong, alam mo yun, carnal Christian ka, that's impossible. Kaya minsan gusto ko na rin maniwala. Kasi dalawa lang dapat. Kristiyano or hindi Kristiyano. Kapag Kristiyano ka, magtapat ka. Dali mo yung pamilya mo sa Diyos. Ibigay mo yung oras na nararapat para sa Diyos. Ibigay mo yung salapi na nararapat sa Diyos. Ibigay mo yung talento na nararapat sa Diyos. Siyempre sa pagbibigay po natin ng every services, every talent, dapat in alignment siya to your relationship to God. Kaya we do not allow sa mga kabataan nag-i-start. Hindi natin ina-allow kapag ang isang young people hindi nakapaglinis. Although that's very basic, doon nag-i-start yun eh. Bakit? Gusto natin na tuwing naharap tayo sa Panginoon, as much as possible, malinis po tayo. Although hindi siguro sa lahat ng pagkakataon nagiging perfect at nagiging totoo yon, pero at least kahit paano nagtatry po tayo. Hindi po yun. Kaya nga in every ministry, mapapress man yan o Bread for Life, kapag merong problema sa buhay mo, sa pamilya, and that is public, not personal, dinidisiplin natin, sineset aside natin, hindi ko kayo pwedeng hindi kayo pwedeng magturo, hindi kayo pwedeng magbahagi. Bakit? Kinakailangan ayusin muna ang sarili sa Diyos. Alam niyo bakit? Kasi kahit tanggalin niyo yung church, tanggalin. Ang matitira, your relationship to God, lalabas at lalabas ang totoo.
Huwag niyong gamitin ang church na panakip butas. Para lang masabing Kristiyano kayo, may ginagawa kayo. Huwag niyong gamitin ang church. Or pagtakpan ang inyong kamalian sa mga kamalian ng mga tao sa church o maging lingkod ng Diyos. Huwag niyong gagamitin yung salitang sila nga eh. Mali ho yun, mga kapatid. Kasi ulitin ko, hindi ka naglilingkod para sa ibang tao. Naglilingkod ka para sa Diyos. At kapag haharap ka na sa Panginoon, hindi naman tatanong ng Panginoon, kamusta si kapatid? Hindi. Ang tatanong ng Panginoon, ikaw. Nagtapat ka ba? Ano sabi mo? Kasi Lord, si pastor eh. Katanggap-tanggap ba yun sa Panginoon? Samantala, ang paglilingkod na mananampalataya, kanino nakasentro? Sa Panginoon. That's the problem of Peter. Naglalakad na siya sa tubig, nakafocus siya sa Panginoon eh. Paano siya lumubog? Tumingin kasi sa iba. Maraming mananampalataya, ganyan. Ibig sa tumingin sa Panginoon, tumitingin sa iba. Ano nangyayari? Lumulubog sila paunti-unti. So maging paalala po nawa ito sa atin. Because again, we need a world to meet. Okay? Kinakailangan natin makilala yung mundo na ating gagalawan. Kasi yung mundo na ginagalawan natin ay iba sa mundo na ginagalawan ng sanlibutan ito. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, number 1, we have a path laid. We have a path laid. Meron po tayong landasin na dapat po nating tahakin. Landasin na dapat po nating tahakin. As much as I love seeing you writing, nawa hindi lang yan pagsulat, kundi higit sa lahat ay maisabuhay. Galit ka, pastor? Hindi. Sasabi lang. Yung mga pagkakataon kasi minsan na hindi kasi seryoso. So, ang gagawin mo, kinakailangan bigyan ng diin. At paalala na rin at the same time. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko kayo mahal. It's the opposite. Mahal ko nga kayo, kaya nga sinasabihan eh. Di ba? Because the worst thing that can happen to a Christian, nasa loob siya ng iglesia, nasa loob po siya ng pamilya ng Panginoon, pero walang paglagong nangyayari. Nasa loob siya ng pamilya ng Diyos, nasa loob siya ng fiestahan, pero nagugutom pa rin siya spiritual. That's the worst. Saan ka makakita ng isang taong gutom na galing sa handaan? Kung galing ka sa handaan at gutom ka, may tawag sa'yo. Hindi ko na sasabihin, alam niyo naman na yun eh. Biro mo, daming pagkain, hindi ka nabusog. Biro mo, daming tinuro ng Panginoon, pero hindi siya yung nakita mo ibang tao. Hello? Amen. Amen. So balik tayo. We have a path, we have a world to meet, and ano yung dapat natin makilala itong mundong ito? Itong mundo na ginagalawan po natin, meron po tayong daan na pinapatahak ng Panginoon. Now, I want you to look at the verse 3. Sabi dyan, thou therefore endure hardness. Sa Tagalog, tingnan nga natin, sa Filipino, sabi po dyan, makibahagi ka sa hirap. Take note ha, hirap. Tapos gusto mo lang lahat ginhawa? Hello? Ang buhay Kristiyano, hindi lang puro ginhawa. At hindi ginhawa lang. Philippians 1:29. For it is unto you given not only to believe on Him, but also to suffer with Him. Sabi po ng Panginoon. Ayun, pinagkaloob sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman, alang-alang kay Kristo. Ay, hindi madaling buhay Kristiyano. Ngayon, kung sawa na kayo sa buhay Kristiyano, huwag niyo naman siraan ang gawain ng Panginoon. Diba? Kung sira ang buhay mo, huwag mo nang siraan ang gawain ng Panginoon. Kasi the best thing that you can do is to accept yung buhay na binibigay sa atin ng Panginoon. At kung hindi pa rin yung nagigets, mga kapatid, pwede tayong italaga sa paghihirap. Ngayon ang tanong, magagalit kayo sa Diyos? Hindi pwede. Diyos siya eh. Pero hindi ibig sabihin no, na mahirap ka, ay naghihirap ka.
Ulit-ulitin ko sa inyo yan. Pwedeng maging mahirap ka, pero alam mo yun, may buhay kapayapaan, may buhay ng kagalakan, may buhay pag-asa. Bakit? Kasi ang pag-asa natin, wala sa material na bagay, wala sa mundong ibabaw, wala sa mga taong nakapaligid po sa atin, ang ating pag-asa, nakikristo po lamang. Kristo lang. Paano mo madadala ang mga mahal mo sa buhay kung ikaw mismo hindi mo alam ang paninindigan mo sa Panginoon? Nagigets? Kasi ang pagdadala ng pamilya sa Panginoon, hindi ho sa gawain lang. Pwede ho ba pakibasag yun na sa isipan niyo yan? Parang ang end lagi ng discipleship, madala niyo yung tao sa worship service o sa prayer meeting. No, it's not. Dadalhin niyo sila kanino? Sa Panginoon. Ibig sabihin ng nasa Panginoon, kahit nasa bahay ka, nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi ho tayo nandito, mga kapatid, para masabi lang natin sa iba na mas magaling tayo kaysa sa iba. Tigil-tigilan na ho natin yan. Hindi ganun yung goal natin. Una-una nakakapagod ho yun. Biro mo nakipagpaligsahan ka. Mas magaling kami kaysa sa inyo. Mas sikat kami kaysa sa inyo. Hindi ganun yun. Ang buhay natin, Lord, sa bawat aspeto ng aking buhay, pwede ba may pakilala kita, ikaw ang aking ipagyabang at ikaw ang sumikat sa aking buhay? Kung pwede, Lord, gamitin niyo po ako. Actually, gagamitin ka ng Panginoon eh. Pero ang tanong, magiging kagamit-gamit ka ba? Believers in Christ, that's the reason why we serve God no matter what happened. Kanina, may nagtanong sa akin, isang young people, Pastor, nag-a-apply po ako ng trabaho. Kaso nga lang, although hindi tatamaan yung devotion, uuwi ako ng alas 6. So, ang inaalala niya, yung prayer meeting. Tapos, yung kanyang day off, sabi niya, nakadepende sa mga kasama niya. O sabi ko, pag-pray mo, na kung pwede pakiusapan yung mga katrabaho mo na yung Sunday hindi pwedeng galawin, then that's it. Bakit? Ang gusto ko si paunawa sa batang yon, no matter what happened, lagi priority niya paglilingkod sa Panginoon. Sinabi ko na ito, pero sasabihin ko ito paulit-ulit sa inyo. Kahit na dumating kayo ng late because of the work that you have, kasi wala kayong choice. Ito, take note ha, wala kayong choice. Kahit sabihin yung closing prayer na lang na abutan niyo, pumunta pa rin kayo sa church. Kasi hindi kayo pumupunta para sa program ng church, pupunta kayo para sa Diyos. Alam na ng Lord yun. Alam nyo, masakit din sa puso yan ng mga, alam mo yan, walang magawa kahit na late na sila. At least yung church natin, ganun. Hindi kagaya na ibang church, ay, mabiting ko kayong oras, na ako mag-church. Pero at least nasa puso nyo kahit late, Lord, alam ko po, late na, pero dahil mahal kita, gusto ko maging present sa harapan mo. Amen po ba? Yun ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Yun ang buhay Kristiyano. Because that is the path that is laid before us. Ibig yung sabihin, ang goal lang talaga is matapos yung program. Mga kapatid, kahit kalahati lang, kahit kapiranggot lang, kapag nandito ka at naramdaman mo ang presensya ng Panginoon at nalaman mo kung ano pinapagawa ng Panginoon sa iyo, daig mo pa yung buong maghapon. Pero siyempre, dahil Kristiyano ka, hindi ka papayag na konti lang, kinakailangan. Alam mo yun, lahat sa Panginoon. Nagigets niyo po ba, mga kapatid? Alam niyo, nasa ganung level na ho tayo. Sana wag yung pababayaan. Sana wag yung bibitawan. I'm not holding to the fact na nagagawa natin yun. There's a tendency na baka mabaliktad. Okay pa rin din yan. Bakit? Kalooban ng Diyos ang mangyayari. Hindi ako natatakot. As long as alam mo sa sarili mo, namely ako, na maglilingkod sa Panginoon, no matter what happened, tuloy pa rin ang buhay. Sana may paninindigan tayo lahat ng kagaya ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Meron tayong matibay na pundasyon na kagaya ng kay Job. Meron tayong integrity na kagaya ng kay Joseph. Kapatid, it's about time to remember
Kaya po tayo tinatawag ng Panginoon sa ganitong klaseng mundo kasi meron po tayong lalakaran. Meron po tayong daan na dapat po nating lakaran. Pangalawa, the world to meet is the hardships to overcome. So that's the second one. We have hardships to overcome. Difficulties. Sabi niyo na kahit ano pa yan. Pero pag nagtatapat ka sa Panginoon, ano pa man yan, kailangan mapagtagumpayan. Sa paanong paraan? Sa pagtitiwala sa Diyos. Sa pagtitiwala sa Diyos. Sabi kasi dito, ganito, thou therefore, sabi ng verse 3, endure hardness. Bakit? May hardships. Pero, anong identity natin? As a good, sabi dyan, soldier of Jesus Christ. In what way? Yung kasunod na verse, dyan yan. A good soldier of Jesus Christ, makita natin sa verse 4. No man that warreth, okay, walang sundalo na nasa isang posisyon, pakikipagdigmaan man yan o gera man yan, ano sabi dyan? Entangleth himself with the affairs of this life. Tandaan nyo, kapag sundalo ka, iba yung mundo, iba yung mentality mo. Lagi ang isip mo, nasa gera ka. Kasi kapag naging lax ka, nakagaya ng sa mundo, baka ma-miss mo yung yung katungkulan na dapat mong gampanan. Kasi alam mo bilang isang mananampalataya, na hindi ka dapat paisi-isi lang. Okay? Na ang kaaway, laging nandiyan dyan at ready kang talunin, mga kapatid. Kung magpapabaya ka, saan? Sa relasyon mo sa Diyos. Of course, hindi naman tayo matatalo kapag nasa Diyos ka. Kasi gagawin ng kaaway, ilalayo ka niya sa Diyos. Magaling ang kaaway. Magaling siya. Paparamdam niya sa iyo na magaling ka, na matalino ka, o di naman kayo, the negative side, may kakulangan sa iyo. Kaya nga sabi ko po kanina sa inyo, kapag tayo dumadaan sa correction, sa pagtutuwid, dalawa lang yan. Iisipin mo yung kaluwalhatian ng Diyos o iisipin mo yung sarili mo. It's a matter of focus. Kasi kapag nag-focus ka sa Panginoon, kahit anong pagalit sa'yo, magpapatuloy ka pa rin sapagkat alam mo sa buhay mo na kapag itinutuwid ka, inaayos yung buhay mo, mas lalo magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Pero kapag yung focus mo napunta sa iyo, wala na, talo na. Kasi gagawin ng kaaway, ay, kamanang ka. Okay mo yan. Ilapin. Ay, yun na yun. Ako, galing na kaaway dyan. Ang galing niya dyan, grabe. Magaling siya dyan, mga kapatid. Alright? Ibis na ituro niya, mag-focus ka sa Panginoon, i-divert yung attention mo. Sigurado yan. Galing-galing, nakatingin ka sa Panginoon, then all of a sudden, alam mo yun, tinuwid ka lang. Bala mo, ninuwila. Hindi nakikita sa buhay sinasabi nila. Wala na. Talo na. Most of the time, I put a pause effect para bumaon. At tumitingin ako sa mga mata niyo kung kaya niyang tumingin. No matter what psychology ang gamitin ng isang tao, wala pa rin kwenta yan kasi nga, ang inyong atensyon ay dapat nakafocus lang sa Panginoon. Kahit ano pang sabihin ko dito, kapag kayo nakasentro ang inyong paningin at ang inyong lahat sa Diyos, kahit gaano pa man niyang kapangit, magiging positibo pa rin yan na magbibigay ng kalwalhatian sa Diyos. The greater the hardships, the greater the glory God gets. Yung pala yun, cat and dog. Actually, nabasa ko uli kanina, ganda. Sarap basahin. Kapag alam mo yon, walang magpapabagsak sa iyo talaga. Kasi hindi nakasentro sa iyo. Kasi kahit pagalitan ka ng pagalitan, it's not about you. It's about for the glory of God. Ulitin ko kasi kapag sumentro na siya sa iyo, ala na, tapos na. Just like Peter, that's supposed to be
focus siya kay Jesus. But what happened? He focused on other things. In our case, we focus on other people or we focus on our situation. Ala na, talo na. Bubulong ka ng kaway, makalunos lang ka man. Diba? Kristyano ka pa mo, wala kang abiyas, makarini. Ikaw naman, Lord, kawawa kami. Kilig-kilig ka pa mo makanya. It's not about you. Kasi kahit mamatay tayo ng gutom, ano yung motto, sabi nga ni Apostle Paul? For me to live is Christ, and to die is gain. Kalwalatihan pa rin sa Panginoon. Bahala kayong magsawa sa sasabihin ko, pero ulit-ulitin ko sa inyo. It's not about you. It's for the glory of God. It's all for the glory of God. Pangatlo. Sabi natin, a world to meet. Number 1, we have a path to laid. There's a path laid. Merong daan na ating tatahakin or tatahaking daan. The second one is hardships to overcome. Okay? Kasi in-explain dun you have to be a soldier, sabi niya. So ano ginagawa ng soldier? Yung kanyang attention, yung kanyang focus, dapat i-train niya yan. Kasi the moment na wala yung kanyang focus, dyan na-atake ang kaaway. Dyan siya matatalo. Pangalawa, makita mo natin dyan, bukod sa soldier, makita natin verse 5. And if a man also strive for mastery, so meaning that's an athlete. Okay? Ang purpose ng athlete is i-train yung katawan niya so that when he goes to the field, kahit anong laro man niya, siguro race man ito, boxing man ito. Kasi kapag hindi siya na-train, again, kagaya ng soldier kanina, matatalo siya. Hindi siya makapag-uwi ng karangalan sa Panginoon. Remember, we are training our body not for our own self, but rather to the glory of God. Paulit-ulit yun. Sa Diyos at hindi sa atin. Ganun din sa verse 9. A husbandman or a farmer or gardener that laboreth must be the first partaker of the what? The fruit. Okay? So ano meron sa mga nagtatanim? Kailangan dyan din ng discipline. Kailangan din dyan ng patience. Hindi pwedeng nagtanim ka, kalawat naman yung bunga. Kakatanim mo lang, ilang segundo lang. Hindi pwede yun. In fact, dito tayo sa pangatlo. There is a reward to follow. There is a reward to follow. Mga kapatid, kapag nagawa natin ang tama, paglilingkod natin sa Diyos, merong gantimpala. Even though, sabi ko nga po, we're not focusing on the reward, sinasabi ko ito sa inyo kasi naghahanap tayo Somehow, we're asking ourselves, ano yung benefit ng lahat ng ito? Steady ka lang. Ang trabaho mo, magtapat sa Panginoon, maging focus sa Panginoon. So lalabas yung pangatlo, there is a reward to follow. May kasunod yan, pagpapala. Gantimpala. Ano yung gantimpala ng isang sundalo? Yung magtagumpay siya sa laban. Ano gantimpala ng isang athlete? Yung manalo siya doon sa tatahakin niyang sports. Ano gantimpala ng gardener? Yung kanyang tinanim ay magbubunga someday. Huwag ko kayo magsawa, mga kapatid. Tayo magsawa. I remember I'm going to speak to an anniversary sa October at ang title ng kanilang team or yung team nila is Not in Vain. 1 Corinthians 15:58, kung di ako nagkakamali. Diba? Tingnan nga natin. 1 Corinthians 15:58. Sabi dyan, ayan, be ye steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord. Because ano sabi dyan? For as much as you know that your labor is not in vain. Pero hindi nagtapos dun Not in vain. Kanino? To the Lord. So nandoon na naman yung focus. It's not about you. It's for the Lord. It's not in vain in the Lord. Hindi madali, mga kapatid. Doon na natin sarado para medyo climactic ang dating. Pinagalitan kayo? Okay lang yan. Tuloy pa rin ang laban. Okay? If the Lord
knows and sees everything. Alam niya at nakikita niya lahat ng bagay. Ibibigay niya sa takdang panahon at sa takdang paraan ang bawat bagay na ating ginawa. Mapamabuti man to o masama. Lahat ng sinabi natin, mapamabuti man o masama, ang Diyos pa rin ang gaganti sa huli. Para sa mahirap, pero sabi nga ng kasabihan, choose your hard. Mahirap maging mataba, tama? Mahirap din naman na mag-exercise. Choose your hard. Tama? Ba't kayo nakatingin kay Sam? Mahirap ang di nakapagtapos. Pero mahirap din ang di nag-aral. Choose your hard. Mahirap ang malayo sa Panginoon. Mahirap din i-maintain ang pananampalataya. Choose your hard. But remember always na sa bawat ginagawa natin, lagi ay merong bunga. Remember, you will reap what you sow. So be careful what you sow. Mag-ingat kayo sa mga tinatanim po ninyo. Mga kapatid, that's the kind of the world na dapat po nating ma-meet ika nga. That's the kind of world, mga kapatid, na kinakailangan po nating isipin. Ano yon? Ang manatili sa mundo na inilagay sa atin ng Panginoon na dapat nating makilala, or yung mundo na ating nakilala na, pero di naman nagbigay ng katagumpayan. You have to choose. Because at the end of the day, ang buhay mo, it's either nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos or nagiging kahihiyan sa Diyos. It's about time for us to wake up, mga kapatid. Mag-usap tayo ng matino. Kung nasasaktan man kayo, na sinasabi ko, salamat sa Diyos. Don't take it personally. Because all the things na naririnig nyo sa pulpitong ito, tanggapin nyo na galing sa Diyos. That's how the dog thinks. It's for the glory of God. Because kung titingin kayo again sa sarili niyo, magiging egotistic na naman kayo, egocentric na naman kayo, you apply egocentrism na tinatawag, ikaw ng ikaw, hindi siya makakalago sa'yo, hindi siya makakatulong sa paglago. It's about time for us to walk in this life, diba? For us to give the highest glory to God. Amen po ba? Wala, pasok bukas, tama? Wala, oo. Pwede pala tayo kahit 2 oras pa, no? Amen? Hindi, iwan na natin yan. It's about time for us, brothers, to give the highest glory to God. Pwede ba kausapin ng Panginoon ngayong gabing ito? At kung sakaling nakita niya, merong kamalian sa buhay ninyo bilang isang mananampalataya, humingi kayo ng tawad sa Diyos. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Pasalamatan yung Panginoon sapagkat nakarinig kayo ng isang mensahe na nagpapaalala ng kabutihan ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon Diyos, kami pinagpapasalamat. Tunay, Panginoon Diyos, na napakaputi po ninyo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, na sa bawat aspeto na aming buhay, ay tinuturuan niyo po kami sa aming paglakad. Forgive us, O Lord, sa aming po mga kasalanan. Hindi ko po ito sinasabi para magkaroon ng effect or para maganda ang aking sasabihin. Kundi sinasabi ko lang po kung ano po yung nilalaman na aking puso. Nawa, ganun din po sa aking mga kapatid na nandito sa harapan. Na kanilang mga panalangin na maging tunay. Maging handog namin sa iyo, Panginoon Diyos. Kasi sa totoo lang, Panginoon, wala kami pwedeng ibigay sa inyo. Wala kaming yaman, wala kaming kasikatan. Ang tanging meron lang kami yung buhay na nagkatiwala po ninyo. Paano na lang kami, Panginoon Diyos, kung itong buhay na to, hindi pa kaaya-aya sa inyong paningin. There is nothing that we can give you, O God. But this time around, O Lord, hiningi po namin na sa aming paglakad, maging tama po nawa ang aming relasyon sa iyo. Lord, nakikiusap po ako, nagsusumamo, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Maging tama po nawa ang aming puso. Pang sa gano'n, maging maayos yung aming pamilya, yung trabaho po namin, yung sarili po namin,
Panginoon, it's not about anything else. Hindi yung trabaho namin, hindi yung paglilingkod. Higit sa lahat, yung relasyon namin sa iyo, dapat po namin pagbutihin, Panginoon. Na hindi lamang tuwing prayer meeting o worship service ng Sunday lamang namin iniisip ikaw, kundi sa bawat araw, sa bawat oras, tuwing isipin namin yung aming mga anak, yung aming kinabukasan, yung aming mga magulang, tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na lagi isa-isip po namin ang aming relasyon sa iyo. Kung paano ka po namin mapapasaya. Kung paano po namin maaayos ang aming pag-uugali upang makapagbigay po ito ng mabuting testimony at mas maluwalhati pa po kayo sa pamamagitan ng buhay na itinuwid niyo po sa aming po mga pamumuhay. Father, I ask that once again, talk to us. And I believe, Lord, nangungusap po kayo. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, minsan pa, dalangin ko po na patuloy niyo po kami samahan. Tulungan, ingatan sa aming paglakad sa iyo. Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po mga kapatid at magandang gabi sa atin pong lahat.